Si Senator Bato de la Rosa, isipin niyo naman, he cannot even express himself in straight English. At even in Tagalog, mali-mali pa. O kaya nauutal pa. Ano ba naman klaseng senador yan? Kaya dapat wag nang gawin ng chairman niya ng committee. Senator Migs, dapat yung ginastos niya sa hearing na yan ay isingil. Dapat ay bayaran ni Senator Bato. Yan po ang naging pahayag ni dating Attorney Larry Gadon tungkol kay Senator Bato at sa ginagawa niyang hearing sa Senado na dapat daw bayadan ni Bato yung gastos kasi hindi raw ma-express ni Bato ng tama ang kanyang sarili. So ituloy muna po natin yung pang nagkukomento. Ito naman po ang sinasabi ni dating Senador Lacson at saka ni Antonio Trillanes. Panoodin po natin. An agent can type an intelligence report. The said report was never submitted even before for initial evaluation by his immediate superior. There is no official report on record. It's an scrap. At tama raw yung tanong ni Escudero na ipatigil o kung hanggang saan matatapos yung hearing. Yan po ang komento ni dating Senador Lacson. Ito naman po yung kay dating Senador din Antonio Trillanes. Yung hearing na ginagawa daw sa Senado ay parte ng communication plan in connection para sa auster plan ng Marcos administration. Yan po yung lumabas sa Manila Bulletin at ito naman po yung galing naman sa Kongreso sa mga sulon na may sinasabi rin tungkol dito sa PIDEA hearing na ito. Panoodin po natin ito. Yan po si si Janet Garin, dating DOH Secretary. Senate hearings and congressional hearings are actually paid by taxpayers' money. Kaya kapag may mga investigasyon, ang importante ditong masagot ay saan ba ito patutungo? Ano ba ang magiging benepisyo ng taong bayan? Ano ba yung mga batas na kailangang gawin o mga batas na kailangang baguhin para matagunan at hindi maulit yung mga problema na nakikita? Apparently, in the Senate investigation on PIDEA leaks, what we are seeing is a confused narrative. Kasi nga nagtuturoan na ay hindi, nagsisinungaling yan, ay hindi, palaging ano yan, storytelling, liar, may mga ganong accusations. Now, where will this bring us? I believe the best thing that can be done as a legislator also is for the committee to go back, maybe 3 or 4 steps backward, gather all the evidences, decipher whether totoo ba yan o hindi. Because if you put alleged witnesses or whistleblowers in the limelight and gave them, meron kasing iba gustong-gusto nila yan pag may media attention. Ngayon, pag nilagay mo sila doon at pinasalita mo ng pinasalita, sometimes others can tell the truth, pero yung iba kasi, they have to prove something at medyo nawiwindang na. So, yan po yung naging pahayag ng mga dating senador at mga sulon ngayon na nagsasabing pagsasayang ng pera yung ginagawang hearing sa Senado patungkol doon sa dokumento ng PIDEA na nag-leak at inilabas ni Maharlika sa kanyang blog na nagsasabi ng pagkakaugnay ni Presidente Bongbong Marcos sa paggamit ng illegal na droga. Kung atin pong titingnan, itong mga tao na ito na nagsasabi na dapat itigil na yung pagdinig sa Senado ay may mga malalaking problema ring itinatago. Ang una po, si Senator Lacson, dating Senator Lacson. Siya po ay dating naisabit o naibanggit o na pangalanan din ni Jonathan Morales sa mga nagdaang issue rin na ang pagkaalam ko rin ay sa droga. So sa madalit sabi po, mayroon siyang itinatago o baon-baon na galit kay Jonathan Morales. Samantalang ito naman pong si Larry Gadon ay may malaki ring problema at ito po ay may kaugnayan sa kanyang pagiging abogado
Kung atin pong matatandaan, siya ay natanggal sa pagkaabogado dahil na rin sa paggamit o pagsasalita ng wala sa ayos at pagpapakita ng kabastusan, kagaya po ng sinasabi niya kanina kay Senator Bato na hindi raw makapagsalita ng maayos ng Tagalog o hindi makapag-English ng Tagalog. Kasi po, sa isang banda po, si Senator Bato ay Bisaya. So kung mag-usap kayo ng Bisaya, baka sabihin mo naman hindi ka marunong mag-Bisaya. Pero hindi po yun ang dapat tinitingnan ni Larry Cadon. Ang tinitingnan po dapat niya ay ang katotohanan ng mga ipinakikita doon sa Senado. At dapat po ay nasundan niya ng tama kung paano nag-hearing at kung paano ang naging aksyon o naging galawan doon sa hearing. Dapat ay napunan niya kung paano nagkanda bulol-bulol yung mga tao ng PIDEA sa pagdidepensa. At ito namang pong pangatlo, itong si Janet Garin. Ito po ay dating pagkaalam ko, sekretary ng Department of Health. At may malaki po itong problemang kinakaharap sa isyu ng Dengbaksya. So, kung atin pong paghahambing-hambingin, sabi nga ni pagkukonek-konektahin yung mga dots, hindi naman po tayo maaaring magsabi na baka may kaugnayan ito sa kanilang kaso o baka may pabor silang kailangan kaya nila ginagawa ito. So, pero sa totoo lang po sana, itong mga tao na ito, maging bukas sana ang kanilang isip sa pagtingin doon sa sinasabing problema. Kasi po dito ang pinag-uusapan ay seguridad ng bansa. Kung kayo po siguro ang magtatanong bakit ang presidente ay na-involve sa ganitong issue, dapat kayo mismo inalam nyo ano ba yung katotohanan. Ano ba yung dapat patutuhanan ni Marcos para matigil yung ganitong issue. Doon lang po sa ikatlong pagdinig doon sa drug test niya. Baka naman po inyong napanood ang sa gawa po ng drug test ay nagsabi na ang itinest lang ay cocaine at 2 minuto lang. So sa kalakaran po ng drug test sa Pilipinas, kapag ikaw ay mag-a-apply ng trabaho o siguro kung ikaw ay kakandidato, pag sinabi pong drug test talaga. Lahat ng klase ng illegal drug dapat matesting. At yung pong sinasabi ng PIDEA na dapat ay magkaroon muna ng lamat o ika nga ay posibilidad na siya involved doon sa resulta ng droga ay mayroong lumabas na may traces ng illegal substance, ay may confirmatory test pa raw na gagawin. So magkaiba po yung confirmatory kaysa doon sa drug test na general. Kapag po sinabing drug test, magpapadrug test ka, talagang total drug test. So sa isang pananaw, ang nangyayari po kasi sa hearing sa Senado, maraming nai-involve, maraming lumalabas na bagong pangalan, at ito nga huli, yung pagkaka-involve nung si James Kumar, at nabanggit pa nga yung pangalan ni Lisa Marcos daw, yung LAM, at yung papel nung si alias Picoy na nagmukha namang sintu-sintu at kingkoy sa Senado. Sa isang banda, nakakatawa kasi sa PIDEA pala may mga ganyan din klase ng tao. May mga ganyan din palang payaso na lumalabas na kung tutuusin dapat salang-sala. Ngayon kung yung pag-asta ni Picoy sa Senado ay planado o scripted o may nagdidirihe sa kanya, pwede niyang gawin. Pero kung yan po ay talagang ganyan ang klase ng pagkatao, nakakapagtaka po bakit nakapasok sa PIDEA. Hindi po dapat ganyan ang mga tao ng PIDEA. Isipin nyo na lang, ang lakas ng loob niyang sabihin na ang pagpasok niya sa Senado ay testing lang. At ang intensyon niya ay lokohin lang, bulahin lang yung mga nasa Senado. Doon po sa sinabi niyang gumawa ka lang pala ng chismis, may ipatawag ka na sa Senado. Yun po ay malaking kalokohan. At kayo po bilang mga mambabatas, mga dating senador, dating abogado, dapat alam nyo po yan.
At yung authenticity o audacity na sinasabi ni Atty. Cadon doon sa dokumento, simple lang po ang pwedeng gawin dyan. Lumabas yung dokumento, na-publicize, na-sensationalize, at may nagsasabing authenticated, may nagsasabing hindi. So, ang direction po dapat nung investigasyon ay patunayan na tama yung dokumento o totoo. Pero iba po ang nangyari. Ang direksyon po ng mga nag-iimbestiga ay sirain yung nagsabi na totoo yung dokumento. Hindi po masira man po ninyo yung nagsabi na totoo yung dokumento, hindi po mababago nun ang paniniwala ng tao. Yung tao po, sa nakikita sa sitwasyon, parang may pinagtataguan talaga o pinagtatakpan yung mga taong involved doon sa hearing. Parang pinipilit nilang i-cover yung pangalan ni Bongbong Marcos. Ni yung nag-drug test nga, hindi masabi kung sino ang nagpa-drug test. Kailangan pang ulit-ulitin sa kanya kung ano ang sino at ano ang posisyon ng nagpa-drug test. So sa ganun pong bagay, mahahalata mo na. Yun pang isang sinasabi na pagkakalat ng PIDEA documents, si Atty. Delgado na dati ring PIDEA agent na yung nagsabi na yung PIDEA mismo ang nagkakalat ng dokumento. So dapat po tingnan ninyo yung mga ganyang sitwasyon, yung mga ganyang senaryo. Kasi sa totoo, simple lang ang makakasagot sa lahat ng ito. Magpa-drug test ng maayos si Bongbong Marcos at tapos yung usapan. Kasi po, kung ang sinasabi nyo ay pagsasayang ng pera ng bayan, ang pagdinig sa Senado, nagkakamali po kayo. Seguridad po ng bansa ang nakapaloob dito. At ang taong involved sa investigasyon na sinasagawa ay ang Pangulo ng bansa, pinakamataas na opisyal ng bansa. So ano ang sasayangin nating pera? Kaysa naman doon sa mga hearing na walang katuturan, kamukha nung nangyari doon sa People Initiative. Ano ho bang nangyari na? Yung mga hearing na wala rin namang pinatunguhan. Yung hearing ng PCS, o ano ho bang naging resulta? So dito po ay ang involved ay seguridad at kalagayan ng bansa. Hindi po pwedeng mamuno ng maayos ang isang presidente habang siya ay tinutuligsa at pinagbibintangang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. So ang solusyon po dyan, kayo bilang mga mambabatas, bilang mga tagapagtanggol ng Pangulo, sabihin nyo po sa kanya, sa ilalim siya sa drug test. Sabi nga po ni Atty. Harry Roque, napakadali namang gawin kung walang pinagtataguan. So yan na lang po mga kaibigan at magandang araw pong muli. Maraming salamat po.